today magiging vlogger na tayo. Tinatry ko yung mic, hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Dumadami na kasi yung gusto mag-visit dito. So why not, di ba? Try natin. Hello! Wala akong tagline eh. Di ba, first pa lang naman to. Ito try ko lang. By the way guys, si Leah nga pala. Siya yung una nating ipapakilala. Ayan. Samahan niyo ako sa kennel kasi maraming questions sa akin. So, sasagutin natin ngayon. Stay ka lang dyan, Leah. Tara, pasok. Sabay ka, te. Okay, nandito na tayo sa kennel ngayon. May mga nagtatanong kasi sa akin kung ilang beses ba ako nagpapakain sa isang araw. Per day, isang beses lang kasi yung schedule ng pupo nila, gabi na pag after nila kumain. So pag pumupo, dadakutin lang namin yan, tas dito namin ilalagay. Meron kami sariling septic tank para sa pupo. Ngayon, kagandahan pag isang beses lang kumakain yung aso mo, una, natututo sila ng disiplina. Kasi kakain talaga sila pagka mayroong pagkain. Unlike kapag ini-spoiled mo sila, minsan nagiging maarte. Ayan, malinis sa kennel kasi meron silang schedule kung kailan sila pupupo, ganyan. May tubig lang dito, tas may tubig lang din doon. Eto, nakakulong lang sila ngayon. Pero dahil sa video na to, pero every day sila nakakawala, 24/7. Hindi ko lang sila pinagsasama-sama kapag kakain. Tapos kapag may bisita. May mga nagtatanong din sa akin kung nakamagkano na daw ba ako sa kennel. Para sa akin, hindi ko na siya iniisip kasi naka-4 na palit na ako ng flooring. Nung una, puro talaga to, damo. Tapos pangalawa, nag-grab ako. Napansin ko kinakain ng mga aso natin kapag bored sila. Tapos nag-concrete tayo yung pangatlo. Before, hindi to ganito kababa yung kulungan. Baka akalain nyo design siya para siyang swimming pool. Pero hindi siya ganyan. Pantay lang yung ground nito before, yung flooring niya. Tumaas lang dahil nga sa kakapalit ko ng flooring natin. And I think this is the best flooring na nagamit natin dito sa kennel kasi malinis siya. Kung mapapansin nyo, wala talagang dumi, walang wiwi kasi hindi ko pa pinapakawalan to si Kaiju. So siya madalas umiihi. Per cage, ayan, meron drainage sa loob. Pasok tayo. Ayan. Ngayon, kailangan ko ng yumuko. Pero ito, yung cage ni Argus, pagka nakakawala yung mga dogs, lahat sila nandito. Si Kaiju pati si Datu kasi gusto nila dito. Ewan ko kung ano meron. Even though pare-pares naman sila merong electric fan. Meron tayong drainage pero hindi sila umiihi dito, hindi rin nagpupup. Kasi nga, everyday naman, lagi din sila nakakawala. Kaya pansin nyo, malinis sila, saka hindi sila excited palagi pag lumalabas. Hindi sila ganun ka-excited. So ngayon, pupunta tayo dun sa my garden. Papalabasin natin si Argus. Papakilala ko siya sa inyo kasi alam ko wala pa akong video na pinapakilala ko yung mga dogs. Argus, come! Yan, dito ko sila pinapakawalan every day. Yung schedule namin, pagka masipag ako 5 a.m., minsan 4 a.m. Pinapakawalan ko na yung mga dogs. Papakilala ko na rin sa inyo yung mga dogs natin ngayon. Si Argus Cane Corso siya. Kaso mukha siyang hindi Cane Corso kasi sobrang lapad niya daw ng katawan. Argus, ang Cane Corso galing siya sa Italy, yung doon originated tong breed na to. Yung character nila very protective, saka territorial din sila. Pero for me, Cane Corso ang pinaka balance kasi pwede siya maging mabait, pwede rin siya maging salbahe. Argus, kala ng iba malaki yung Cane Corso. Even before ako na mag-alaga ng Alabay and Anatolian, para sa akin sila pinakamalaki. Pero nung nagkaroon ako ng Cane Corso, kagaya ni Datu, ni Kaiju, nagbago yung pananaw ko sa malaki. Parang di na malaki ang Cane Corso ngayon. Argus here! Bio. Next natin si Kaiju. So, siya yung alabay natin. Island born lang si Kaiju. Kaiju nga pala yung parang pinakamabait. Siya palagi yung entertainer namin dito sa bahay. Kapag mayroong bisita, siya yung pinapalabas ko kasi siya lang yung sanay sa tao. Siya lang yung nasanay ko sa tao.
Yung iba, depende kasi yan sa linyada. Let's say, yung program nila, minsan malalaki, sobrang laki. Si Kaiju, pasok siya sa standard, which is 30 inches to 31. Pero iba yung ugali nila sa labas. Galit talaga sila sa ibang dogs. Saka sa ibang animal. Siguro hindi ko sila kasi nasanay masyado. Alam niyo ba mas confident ang karamihan sa alabay kaysa sa Anatolian Shepherd. Saka generally, mas malalaki din sila kaysa sa mga Anatolian. Sa Kangal na mas slim type. Ito naman kasi more on bulky ang alabay or Central Asian of Charka. Yan, si Kaiju. Good boy. Yan. Oh. Come here, Dato. First time ko ata mabibidyoan sa vlog si Dato ng walang leash. Come here. No. Guys, si Dato nga pala, hindi siya Kangal. Layo ka tayo konti. Ano si Dato? Aksaray Malaklisi. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung breed niya. Akala nila Kangal, makapal yung bones niya. And even yung structure niya, okay na okay din. Ayan na, na siya. Nakakadinig na siya ng Yan, ganyan lang si Dato. Makikita niyo yung structure niya, okay yung galaw niya. Kasi, mahalaga talaga na nakakapag-walk sila palagi. Good boy, come here. Yung iba kasi gusto matangkad yung aso, malaking malaki. Pero hindi naman sila marunong mag-walk ng dog. So, baliwala lang din. Kailangan alam mo yung health nila. Saka yung wellness ng dog. Yun yung pinaka-importante sa pag-aalaga. Pasok! Guys, ito na si Ragnar. Yung pinaka-bago natin na dog. Siya lang yung hindi natin maisama sa ibang dogs natin. Pero kasi ganun talaga yung linyada niya. Pang fighting dogs kasi sila. Before, ginagamit sila as livestock guardian dog breed. Pero, parang nakitaan ng potential ng mga breeders. So, pinagsama-sama nila yung mga matatapang na linyada. Yun na lang yung pinoproduce nila ngayon. Si Ragnar naman, galing siya sa Mongolia. Si Dato, galing sa Romania. Yan, Ragnar. Alam niyo ba, ito yung pinaka-agile na large breed na na-encounter ko. Siya din ang pinakamatapang sa ibang aso. Pero ito, iba talaga. Pati yung teeth niya, laki. By the way, kaka 7 months old pa lang ni Ragnar. Nung 20. Pakita natin yung kanyang teeth. Tingnan mo yung ipin niya, no? 7 months old. Tapos yung bones niya. Tama. Yan. Grabe, ang kapal. Ragnar! Pero kahit na ganyang kakapal yan si Ragnar, maganda siya gumalaw. Saka parang hindi siya dumaan sa lanky stage niya. Yan, ganyan lang palagi yan. Siya yung pinaka mahirap alagaan para sa akin ngayon. Pero kung gusto mo nang mag-keep ng isang aso lang, dito ka sa Volkodov. Pero hindi sila pack-oriented talaga. May mga dogs talaga na hindi mo pwede isama sa ibang aso. Kagaya nito. Na kahit tuta pa lang, 4 months to 3 months, nagpapatayan na yan mga yan. Mapapansin nyo, meron din tayong isang kulungan dito. Kasi, pag merong import, dito ko muna nilalagay. Hindi ko sinasama sa ibang dogs para hindi siya ma-stress. Si Lia, talagang ganyan lang siya. Lahat ng dogs natin, kaibigan niya. So, yun. Hindi ko alam kung may edit ba ako dito. Isasama ko to lahat. Episode 1 natin, pinakilala ko lang yung mga dogs na meron tayo. So, thank you sa panonood. God bless.